Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Meron akong nabasang comment and medyo naano ako sa comment niya na gusto ko talagang sagutin sa video din kasi for sure maraming makaka-relate ng question niya and sa topic na to kasi para po ito sa mga magta-travel na walang sponsor, meaning self-funded yung travel. So ito po yung comment niya. Ma'am, salamat sa info. Ask ko lang po, yung friend ko is dapat magbabakasyon sa Singapore, may return ticket, and may hotel bookings. May small business po siya. Una, na-offload siya kasi hindi niya napakita yung mga supporting documents regarding his business. So, ginawa niya, nag-book siya ng flight ng hapon din yon and nagpa-photocopy or print ng business permit, mayor's permit, income tax return, bank statement, bank certificate. Tas nag-second time na pumunta siya sa immigration, ang hinanap naman ay original daw nung mga copy na yon. Dapat po ba original na dala ang mayor's permit at business permit? Gusto ko lang po talagang iklaro na hindi po lahat na self-funded ang travel ay hinahanapan ng proof of businesses, hinahanapan ng mga original copy ng mga mayor's permit, business permit. So, hindi po lahat. Case by case basis po talaga. So, dito sa comment niya, sa friend niya na hinahanapan ng original copy ng mayor's permit at business permit. So, I think nakitaan siya ng something red flag sa documents niya or for example sa the way he answers question ng immigration officer, baka hindi tugma yung sagot niya, mga ganong cases, something na may ano talaga sa may nakita yung immigration officer sa kanya. Kaya naman hinahanapan siya ng ganito. 'Di ba? So, first offload niya ay ang hinanap ng immigration ay proof ng business kasi dineclare niya na meron siyang small business sa Pilipinas. So, ayun, nag-flight daw po ulit siya. And the next na nag-flight siya, dala niya na yung mga photocopy or print ng business permit, mayor's permit, ITR, bank statements and bank certificates. Dala niya yung mga photocopy nun and or printed copy. So, ang nangyari, na-offload po ulit siya dahil hinahanap yung original copy ng mga yon. Meaning, ano talaga yung immigration officer na nag-interview sa kanya, parang hindi na satisfied dun sa first flight niya and sa second flight niya, hindi sila na-satisfied talaga. Kaya naghanap sila ng mga original copies. So, ganun po talaga ang mangyayari sa atin kapag merong, alam niyo yun, may makitang red flag yung Philippine Immigration Officer sa atin. Hindi tugma yung mga sagot natin or yung mga documents natin ay alam mo yun, hindi magkapareho ba? Or for example, kulang yung mga ganon. Mga ganong cases. So, ayun nga, case by case po talaga sa Philippine Immigration and hindi po talaga lahat ganito yung hinahanap. Hindi po talaga sila naghahanap ng original copy. As long as ma-provide natin or ma-prove natin sa Philippine Immigration na talagang afford natin yung travel, na talagang kaya natin yung gastusan yung travel natin and also ma-prove natin sa immigration na talagang babalik pa tayo sa Pilipinas. Dahil meron tayong babalikan sa Pilipinas. Di ba nga kapag self-funded po yung travel natin, dapat meron po tayong ma-provide na proof of source of income. Saan ba galing yung pera natin? Self-funded meaning sarili natin yun, di ba? So meaning meron tayong work, meron tayong business or whatsoever kung saan man galing yung pera natin. So yun po yung gusto ng immigration na mai-provide natin. Proof
ng source of income. So kapag, for example, sabihin natin na self-funded pero wala tayong trabaho, wala tayong business dahil parang savings lang, dahil bigay ng family or kung sino man yung nagbibigay ng pera sa atin. So, hindi na po yun siya self-funded. Sponsor na po ang tawag doon dahil hindi nyo po sarili yung pera na igagastos nyo. Galing po sa ibang tao. So anyway, ayun nga, kapag self-funded yung travel, yung mga dapat po nating i-provide ay yung proof of financial capability to travel. Tama naman yung mga na-mention niya, yung business permit dahil meron siyang business. So business permit, mayor's permit, income tax return, bank statements, and bank certificates. So, actually, yung bank certificate tsaka bank statements ay original naman talaga yun siya. Ang makukuha natin na galing sa bangko, di ba? And hindi talaga yan siya normal na maghahanap ng original copy yung immigration ng business permit or mayor's permit. Hindi naman, baka hindi naman siya normal na, for example, paano kapag nawala yun, di ba? Importanteng documents yun sa natin, sa business natin. So, ang naisip ko talaga kung bakit siya hinanapan nito ng mga original copy ay dahil meron talagang nakita na red flag sa kanya yung Philippine immigration. Siguro naisip or nakitaan siya ng reason na baka hindi na siya uuwi sa Pilipinas. Kaya naghanap talaga sila ng proof of business niya, business registration. So sa tips ko nga sa iba kong video na dapat po ay tugma yung mga sagot natin sa purpose of travel natin. And again, malalaman po talaga ng immigration officer once na meron tayong tinatago or yung parang hindi tayo nagsasabi talaga ng totoo kung ano man talaga yung purpose of travel natin. Makikita po talaga nila yun, the way we move, the way we answer them. So kapag ganun, automatic red flag yun sa kanila. And ayun nga, kapag mag-undergo tayo ng secondary inspection, doon talaga sila maghahanap ng additional documents, additional supporting documents. Kaya naman, be over-prepared. And alam nyo, itong immigration sa Pilipinas ay parang sawang-sawa na talaga sila sa mga Filipino na, for example, nagtuturist and then pagdating doon sa ibang bansa ay nagti-TNT na. Nagtatrabaho na walang visa or nagtatrabaho kahit expired na yung visa, mga ganong cases ba. So, yun talaga yung iniiwasan nila. Kaya naman, maghahanap sila. Di ba nga, buti nga sa kanya, original copy lang ng mga business registration. Yung iba talaga ay hinahanapan, yung sa news ba dati na hinahanapan ng 10 birth certificate ng mga ninuno. So for example na lang ng mga ganun, 'di ba? Yung mga hindi naman talaga dapat hanapin ng immigration, posible talaga na hahanapin yun sa iyo kapag nakitaan ka nila ng red flag. Maghahanap talaga sila ng kung ano-anong documents to prove na talagang uuwi ka pa sa Pilipinas, na hindi ka mag-overstay sa ibang bansa. Yun talaga yung gusto nilang makuha sa'yo na information. Marami na pong nakapag-travel na wala namang problema and hindi naman sila hinahanapan ng mga business, original copy ng business permit or original copy ng mayor's permit, mga ganon. Marami na pong nakapag-travel na wala nun, hindi sila hiningan nun. So case by case talaga and magdedepende po talaga yun sa passenger, magdedepende po sa atin kung paano natin i-present yung sarili natin sa Philippine Immigration. Kung meron tayong tinatago, kung hindi man pala totoo yung purpose of travel natin, and then hindi tayo marunong, alam niyo yun, hindi natin alam paano i-present yung sarili natin, hindi natin alam paano sagutin yung immigration, so malalaman at malalaman talaga nila yun. And ayun nga, doon na mangyayari na maghahanap sila ng iba't ibang
dokumento para ma-prove na totoo yung mga sinasabi mo. So, ayun po. Kung meron kayong clarifications, kung meron kayong comments or questions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!